Okay, paano ang tamang paggamit ng aming new dual rice mill machine? At mag-troubleshoot na rin, okay? So, pisahan natin dito sa paggamit ng rice miller. Ang rice miller, actually, combined machine to in one, no? Isa for grinding, isa for rice milling. Okay, dalawang machine yan in one. Ngayon, umpisahan natin ang paggamit ng rice miller. Ito, rice miller to. Dito, meron kang makikitang close and opening ng embudo mo, no? Diyan mo hihilahin yung plate para mag-open at malaglag yung palay. Bago mo yan i-open, okay? Syempre lalagyan mo muna yan ng palay, no? Pupunuin mo muna ng palay yan. Ipunin mo muna at i-close mo muna. Wag mong bubuksan yan kung hindi pa umaandar ang machine, okay? Kasi pag binuksan mo yan, bubuhos kagad ang palay sa loob ng drum, ng roller, at pwedeng magbara. Okay, pwedeng mag-choke yan. Kasi, kumbaga mahina ang buwelo ng spinning ng wheel yan. Mas maganda, umaandar yung motor o yung wheel nang walang laman. Okay, malinaw tayo dyan. Ngayon, pag nalagyan nyo na ng palay yung embudo niyan, okay, pag nalagyan nyo na ng palay ang embudo, tsaka ka ngayon mag-i-start ng motor. Okay, turn on mo na yung motor. Nandun sa kabila yung switch niyan. So, bilang ka lang mga 10 seconds. So, umaandar yung motor, walang bumabagsak na palay. Bilangan mo lang ng 10 seconds and then, tsaka mo ngayon unti-unting buksan itong plate na to, no? Para mag-open. Teka, yan. Ito. Tsaka mo ngayon buksan pagka umaandar na yung motor. So, ibig sabihin pala, okay, babagsak yung palay, umaandar yung motor, hindi siya sasabit, hindi maiipit dyan. Maiiwasan nyo yung pag-choke ng machine, okay? So, pagka nakita nyo, may mga nadudurog o may sumasamang palay, normal lang yan sa unang run. Okay? Normal lang yan, ha? First time nyo pa lang to gagamitin, kunwari, no? Makikita nyo kagad dyan, may mga palay na sumasama. Normal lang yon. Ang gagawin nyo, i-adjust nyo itong knob na to. Ito yung pressure adjuster natin, no? Maglaan lang kayo ng mga 1 inch. Kasi parang screw to eh. Maglalagay lang kayo ng 1 inch niyan sa neck. Ito, screw, nakaganon. Parang ganyan. Tapos ito yung pihitan, di ba? Ganyan. Yan. Mag-start kayo sa 1 inch. Yung distance nito. Yan, yung distance. Oops. So, yan yung distance ng pinakaliig ng tornilyo na yan. 1 inch lang. Maglagay ka lang ng 1 inch to start. Tapos, meron yan butterfly na lock. Ilalock mo yan para masikip siya. Kailangan mo siya nakalock lagi para hindi siya gumagalaw o magbago yung setting, no? Para dito yan sa knob adjuster na ito. Ngayon, ni-request ko rin sa company, as a factory, na ibalik yung hindi muna tayo gagamit ng yung adjuster na may mga numbers, gano'n. Binalik ko dito sa sa original. Actually, ito yung very basic na mas madali maintindihan ng tao to. Ito napipindot to, ha, pag pinush mo to. Mas madali kaysa dun sa yung parang high-tech na plastic na merong numbers. Dito makakapag-adjust ka ng mas basic ba, ganyan. Unlike yung may mga number kasi merong parts na plastic, no? Unang-una gusto ko lahat metal. Okay? And then ito, mas madali ito kumpunihin. Madali ito ikabit o itanggalin, di ba? Mas simple, mas maganda. Kaya ayaw natin ng complicated. Kaya yan.
Anyway, ganito yan. Balik na tayo dito sa ating operation ng rice miller. Okay, so umaandar na ng tuloy-tuloy. Pwede nyo na hugutin ito eh. Pwede nyo na tanggalin yung plate, no? Pagka umaandar na. Tanggalin mo na rin yung tornilyo para dire-diretso na lang yan. Buhos ka na lang ng buhos dito sa embudo. Okay? Pwede mo rin i-lock na naka-open. Okay, basta make sure pagka naka-open, i-lock mo mabuti, matigas, para hindi malalaglag. Okay, so pagka may sumamang palay, ibuhos nyo lang uli doon hanggang sa makuha nyo na zero na palay ang sasama sa bigas. At saka buo ang ang bigas, no? Hindi siya durog or may kakaunting durog na lang ang lalabas. Dapat ganun, ha? Kasi pagka ang pressure mo mas masikip na, no? May mahigpit na yung pressure ng adjuster mo, mas maputi yung bigas na lalabas. Talagang maputi. Mas malinis, mas maputi, kaya lang madudurog na yon. So kailangan mag-adjust ka dito ng eksakto lang, no? Dito sa knob adjuster. Okay, paano ba nangyayari dyan? Simple machine, bakit yung ibang customer na experience nila yung pagkabungi ng screen, yung hex screen dito o yung pagkabara, no? Yung madalas na pagchuchok. Unang-unang cause niyan ay iwasan nyo maghulog ng palay na may moist, yung hindi masyadong tuyo. Okay? Kasi yan, didikit sa loob ng screen, babara, at maiipon ang palay sa loob, hindi kakayanin ng motor ikutin yan. Kasi matigas ang palay, maiipit yan. So may mga cases tayo na nagtatanong, bakit gano'n na may nagpagiling po sa akin? Nung una, maayos naman. Tapos tuloy-tuloy ang giling nila. Tapos nung merong nagpagiling daw, ay nagbara na. So nalaman nila pala, yung palay ay hindi masyadong tuyo. So, yun ang number 1 kalaban nyo dyan, ha? Kailangan tuyong-tuyong palay. Yung magandang pagkakadry. Ngayon, ano pa ang cause ng pagkabara? Siyempre, yung mga dumi. Yung mga duming pumapasok dyan. So, para maiwasan, hindi nyo na kailangan gumastos ng attachment na parang high-tech na kung anong tinuturnilyo ina-attach dito na nagbabibrate. Hindi. Lalagyan nyo lang yan ng salaan o screen bago ihulog ang palay. Meron screen lang yan, no? Yung kasya lang yung palay, babagsak sa embudo. Okay na yon. Gawan nyo na lang ng improvise. Ganun lang kasimple yon. Tapos yung mga batong malalaki, yung mga straw, mga dumi, hindi papasok sa machine mo, no? Para maprotektahan yung pagkabungi ng screen. Okay? Pagka maayos ang operation mo, yung screen na yan na nasa loob nito, umaabot ng taon yan bago masira. Okay? Lalo na yung mga personal use lang, taon ang inaabot yan. Kung maingat ka, ha? Pero kung ikaw ay nagne-negosyo, dyan ka mag-expect na ng pagkabungi dahil hindi mo makokontrol. Yung mga nagpapagiling sa'yo, minsan nagdadala ng maruruming palay, no? So, ayan. Ano pang kailangan nating malaman? Pag mag-off kayo ng machine, okay, ganito. May technique din yan. Para hindi nyo ma-experience yung pag-choke. Kasi minsan, ino-off nyo yung motor na meron pang laman sa loob. Meron pang natira sa loob. Kunyari, bigla nyo in-off. O di, hinto na yung buhos ng bigas. Hindi nyo alam, meron, syempre, puno yan ng laman sa loob. Naka-off na yung machine. So, mali yun, ha? Kailangan, bago nyo i-off, isarado nyo muna to. Okay, close. Para wala nang babagsak. And then, ubusin nyo yung laman hanggang sa maging ubos. O walang natitira sa loob nitong roller dito, sa drum. Okay, kailangan maubos. Pag wala nang pumapatak, tsaka nyo i-off. Okay, wag nyo biglang i-off na bumubuhos pa yung bigas dahil maiiwan dito.
Pag nag-turn on kayo niyan, maiipit uli. Kasi nag-start kayo na may laman eh. Magkakaroon uli yan ng choke. O bakit gusto natin gawin yon? Para maiwasan mag-overheat. Kasi pag nag-choke yan, nahihirapan siya ikutin. Mahihirapan yung motor mo, mag-overheat yan. Unless patayin mo kagad, no? Kailangan maagap ka sa ganun, no? Pag nag-choke yan, uugong yung motor mo. Okay, uugong yung motor mo, iinit, masusunog yan. So, ganun lang ang diskarte dyan. Iwasan, mag-off ng merong natitirang palay sa loob. Okay, pag ganun ang ginawa mo, talagang aabutin niya. 4 years, 5 years, 6 years, ayos pa rin yung motor mo. Ayos pa rin yung buong machine mo, nag-ooperate ka pa rin. Ganyan tumatagal ang mga machines namin. Basta maingat ka lang, okay? Ito, hindi yan masisira kapag hindi mo maaabuso, no? Siyempre, ganito, isa pang nangyayari dyan. May mga customers na ginagawang negosyo, no? Talagang walang hintuan. Hindi bumababa sa 20 sakong bigas isang araw ang ginagawa nila. Hindi pinapahinga yung motor. Siyempre, ang motor habang matagal yan umaandar, nagiinit, nahihirapan din yan. Gawan nyo lang ng interval na pahinga. Cooling time. Let's say, nakailang sako ka na, nakita mo, medyo umiinit na yung motor ko. Pahinga ka muna ng 2 minutes, 3 minutes, okay na yun. Basta makita mo, medyo matagal na umaandar, pahinga mo rin. Siyempre, parang tao yan, napapagod dyan, nagiinit dyan, no? Lagyan mo lang ng cooling break in between. Siguro yung 3 minutes, eksakto na yun. Okay na yun. Minsan, pag nasa araw, mainit ang panahon, nakaka-apekto rin ng temperature yan. Kaya ang motor meron niyang fan. Yeah? May fan yan para ibuga niya yung init. Okay? Para hindi siya mag-overheat. Anyway, full copper motor ang ating ginagamit dito. Design yan para sa ganyan, no? Para mag-last talaga sa mga overheating. Ganyan, para mas matibay, no? So, ganun lang. Obserbahan nyo. Pagka matagal na, umaandar at mainit na yung motor, pahinga nyo lang ng few minutes bago andar uli. Okay? So, basta wag nyo kakalimutan yung magi-start ka na may laman yung loob, Okay? Yun lang naman, importante rin yun, ha? And then, ano pa? Ang kagandahan nitong dual funnel namin, okay? So, nagigiling ka na ng bigas. Okay, gumagawa ka ng bigas. Dito, lalabas yung ipa, no? Yung ipa niyan, dumaan na sa grinder. Okay? Dumaan na dito sa grinder. Ibig sabihin, diretso na siya, iga-grind yung ipa niya. So, pino na yung lalabas dyan. Pag hindi kayo kontento sa texture, pwede nyo ihulog uli dito habang umaandar pa yung paggiling nyo ng bigas, ng palay. Kung hindi kayo kontento sa pino, ayan, ready na yan dyan. O kaya kung gusto nyo i-mix yung ibang powder sa para sa feeds ng animal, ihalo nyo na para pwedeng i-mix nyo na dyan ng grinding para diretso na, no? So, double purpose, no? Sabay yan magtatrabaho, mag-mill ng palay, tsaka mag-grind. So, kaya dalawa ang imbudo niyan. Ayan, para sa purpose na gano'n. So, maganda rin yung dalawang imbudo anyway. So, yan. Kung meron kayong katanungan, mag-message lang kayo dito sa comment. Mag-iwan lang kayo ng komento at try naming sagutin yung mga tanong nyo. So, ito po si Simple Machine. Maraming salamat po at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Salamat po.